Si Abraham ay isang key figure sa mga pinakamalalaking relihiyon sa mundo ngayon. Siya ang ninuno ng mga Hudyo sa pamamagitan ni Isaac, at maging yung mga Muslim, kinikilala rin si Abraham bilang kanilang ninuno sa pamamagitan naman ni Ishmael. So ito yung mga Arabo. Kinikilala nila yan. At ang mga mananampalataya ay kinikilala naman si Abraham bilang kanilang espiritual na ama sa pamamagitan lang ng Panginoong Hesukristo. At yung panghuli, yung sa mga pananaw ng pagiging Kristiyano, yan ang pinaka-consistent sa meaning nung kataga kay Abraham bilang ama ng marami. Genesis chapter 17 verse 5. Importante si Abraham dahil importante yung mga pangako kay Abraham. Pinangakuan siya ng lupa, pinangakuan siya ng isang bansa na manggagaling sa kanya, pinangakuan din siya ng binhi ng anak na manggagaling sa kanya. At alam nyo ba na yung pangako kay Abraham, ayan yung tema halos ng buong kasulatan. Yung pangako kay Abraham ay tema ng buong kasulatan. Kaya sa early church, sa mga unang iglesia, nagkakaroon sila ng pag-iisip kung sino ba talaga yung tatanggap ng pangako ng pagpapala kay Abraham. Kaya merong mga naglilimita. Sinasabi nila, yung mga physical lang na ama or anak ni Abraham, yung mga descendants niya. Meron din namang mga nagsasabi na kailangan mo nang magpatuli, kailangan maging Hudyo, kailangan pumasok sa Old Covenant, yung mga hindi Hudyo para sila ituring na mga anak ni Abraham. Kaya dito sa aklat ng Galatia, yan mismo yung tinatalakay ni Apostol Pablo. The Apostle Paul was dealing with this issue. Sino ba yung tatanggap ng mga pagpapala ni Abraham? Kaya tunghayan natin to, tumayo tayo, babasahin natin ang ating text, Galatians chapter 3 verses 6 until 14. Galatians chapter 3 verse 6 until 14. Ito ang pagpapatuloy natin ng series, aklat ng Galatia. Galatians 3 verse 6 until 14. This is the word of the Lord. Verse 6. Just as Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. Know then that it is those of faith who are the sons of Abraham. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, in you shall all the nations be blessed. So then, those who are of faith are blessed along with Abraham, the man of faith. For all who rely on the works of the law are under a curse. For it is written, cursed be everyone who does not abide by all the law, by all the things written in the book of the law, and do them. Now, it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. But the law is not of faith. Rather, the one who does them shall live by them. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. So that in Christ Jesus, the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith. This is the word of the Lord. Makakaupo na po tayo.
So isa-isahin natin yung nakalagay mismo doon sa ating sermon passage. Si Abraham ay naniwala at tinuring siya na matuwid dahil doon sa pananampalataya niya. Kinote ni Apostle Paul yung Genesis chapter 15 verse 6. Kaya pananampalataya lang, kaya si Abraham ay itinuring na matuwid. Verse 6. Sinabi rin ni Apostol Pablo, sila na mga tunay na anak ni Abraham ay sila na may pananampalataya lamang. Verse 7. At ang dahilan kung bakit pinagpala si Abraham ay para maabot yung lahat ng mga nasyon. That's the very reason kung bakit siya yung tinuring na ama, siya yung unang binigyan ng tipan. Ang pinakadahilan nun ay para maabot din ng pagpapala yung ibang mga nasyon. Kinote ni Paul, Genesis 12 verse 3. Ito nakikita natin sa verse 8. At yung pagpapala kay Abraham, by context, nakita natin, yun ay katwiran na ibinibigay ng Diyos. So ang ibig sabihin, ang paraan para makuha, matanggap yung pagpapala ni Abraham ay pananampalataya lang doon sa mga nananampalataya kay Kristo sa darating na Mesiyas. At katulad ni Abraham at kasama ni Abraham, sila na mananalig kay Kristo ay pinagpala ng pagiging matuwid. Verse 9. Lahat yon mula verse 6 hanggang verse 9. Now, magsisimula sa verse 10, ang sinasagot naman ni Apostle Paul ay walang iba kundi yung tanong na bakit hindi tayo pwedeng matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa mga gawa ng kautusan. Mula verse 10 yan. Sinabi sa verse 10, quoting Deuteronomy 27:26, sila na mga umaasa sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Kasi ang iniisip ng mga Galatians sa panahon na to, kapag sumunod ka sa kautusan, turo ng mga maling tagapagturo, ay magiging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Binaliktad ni Pablo. Sinabi mismo ni Pablo, kapag umasa ka sa sarili mo, umasa ka sa sarili mong pagsunod, hindi ka magiging matuwid. Ang totoo niya, nasa ilalim ka ng sumpa. Verse 10. Bakit? Anong dahilan? Dahil hindi lahat ay nakasunod sa lahat ng kautusan. Ang pangangailangan ay makasunod ka sa lahat. Hindi iilan. Makasunod ka sa lahat. Perpekto. Dapat spotless na pagsunod yung pangangailangan. Kung hindi, nasa ilalim ka ng sumpa. Verse 10. At kung sino man ay magiging matuwid sa harapan ng Panginoon, ay hindi mamumuhay sa kautusan, kundi mamumuhay sa pananampalataya. Verse 11 at verse 12. At dito, pinahayag na ni Pablo yung ebanghelyo. Sinabi niya, lahat tayo nasa ilalim ng sumpa, pero ngayon si Jesucristo. Verse 11. Si Jesus ang kumuha ng sumpa sa pagkapako niya sa krus para sa lahat ng mga mananampalataya. Verse 13. At sila lang na kay Kristo Jesus ang tumanggap ng mga pagpapala ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Verse 14. Now, pag kinumpara natin yung mga unang verses, verse 1 to 5, tapos dito 6 hanggang 14, may makikita tayo na change kay Apostle Paul. Yung pangangaral natin last Sunday, umapila si Apostol Pablo doon, puro tanong yung ginawa niya, pero umapila siya sa karanasan nila. Ang pag-apila niya ay sa karanasan. Sinabi niya, hindi ba tinanggap niyo yung Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya? Hindi ba nagsimula kayo dito? Magtatapos ba kayo sa sarili niyong lakas, sa sarili niyong laman? Mababaliw bola ba lahat ng mga pinaghirapan niyo? Puro ang apila ni Apostol Pablo ay dun sa mga karanasan nila bilang mga Kristiyano. Ngayon naman, sa verse 10 or verse 6 hanggang verse 14, umapila na dito si Apostol Pablo purely sa kasulatan. He appealed to their experience, verses 1 to 5. Now he appealed to the scriptures, verse 6 hanggang 14. Alam nyo ba na 6 quotations mula sa Old Testament, yung sunod-sunod na kinote ni Apostle Paul dito para patunayan niya sa kanila kung ano yung totoong ebanghelyo, kung paanong hindi sila maliligtas ng sarili nilang mga pagsunod, kung paanong pananampalataya lang kay Jesus yung totoong daan para sa kaligtasan. Yung verse 1 to 5, tinadtad niya ng tanong.
sa experience nila. Dito naman, tinadtad niya ng kasulatan sa kanila para mapapaniwala sila, bumalik sila dun sa totoong ebanghelyo. Kaya ito yung mensahe natin ngayong umaga. Para sa kanila na nananalig kay Kristo lamang, yung pagpapala ni Abraham ay ito, ang ideklarang matuwid at ang mapalaya sa kondemnasyon. For those who rest in Christ, the blessing of Abraham is this, to be declared righteous and to be freed from the curse. Ito yung totoong pagpapala sa ilalim ni Abraham. Ang totoong pagpapala sa ilalim ni Abraham ay yung pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. At yung pagiging matuwid na yon ay merong dalawang bahagi. Sumpang inalis at katwirang ibinigay. Sumpang inalis at katwirang ibinigay. Kaya yun yung titignan natin ngayong umaga. Yung katwiran bilang pangkalahatang pagpapala sa ilalim ni Abraham. At pangalawa, yung sumpa na inalis dahil sa na ibinibigay ito ng kautusan. So, let's look at number 1, the universal blessing of Abraham. Para sa mga Judaizers, ang mga tunay na anak ni Abraham ay yung mga biological sons and daughters. Para sa kanila, ang tunay na anak ni Abraham ay sila lang na mga totoong biological na mga anak. Pero para sa iba na hindi mga tunay na mga anak, kailangan nilang ituli. Yan yung works of the law, yan yung old covenant circumcision, yan yung old covenant na mga rites. Kaya kailangan nilang sumunod doon sa works of the law para sila ituring na mga mananampalataya. Kaya para sa mga Judaizers, yung sa mga false teachers sa panahon nila, pagpapalain ka ng pagiging tama sa harapan ng Diyos sa pamamagitan lang ng lahi o lumang tipan. Dalawa lang. Either nasa ilalim ka ng lahi nila, therefore nasa loob ka ng lumang tipan, o pangalawa, pumasok ka sa lumang tipan. Magpamiyembro ka sa lumang tipan sa pamamagitan ng pagtutuli. Pero dito, binaliktad ni Apostol Pablo. Sinabi niya, ang pinaka-purpose ng Abrahamic Covenant ay hindi para limitahan yung mga pagpapalain doon sa pananampalataya. Hindi niya sinabi na kaya pinili ng Diyos si Abraham para exclusive lang dyan sa lineage na yan. Hindi. Ang mismong kinote ni Apostle Paul sa Book of Genesis, that in you all the nations will be blessed, all the families of the earth will be blessed. Doon pa lang sa tipan kay Abraham, pinapakita na ang gusto ng Diyos, yung mismong plano ng Diyos, ay magsimula kay Abraham at kumalat sa lahat ng mga bansa, yung pananampalataya. Hindi ito para sa Israel lang. Ito'y para sa lahat ng mga bansa. Ito'y para sa lahat ng mga lahi, para sa lahat ng mga pamilya. Hindi intensyon ng Diyos na mula simula hanggang dulo, bansa lang ng Israel. Hindi yun ang plano niya. Kaya sinabi ni Apostle Paul, ito ay para sa lahat ng pamilya. Kaya kung sino man ang mananampalataya kay Jesus, sila ay tuturing na anak ni Abraham, pinagpala kasama ni Abraham. Lahat na ng mga pag-argue ginawa ni Apostle Paul. You will be under the Abrahamic blessing. You will also be blessed alongside, kapantay, nung patriarch na yon, na si Abraham. It is received by faith alone in the saving promise of God. Kaya itong pagpapala ni Abraham na katwiran, available yan sa lahat. Sa lahat ng mga mananalig kay Hesukristo. Yung katwiran, ang pagpapalang tinatanggap ng lahat ng naglalagak ng pananalig kay Hesukristo. Now, meron ditong binabanggit sa text natin sa verse 14 na yung pagpapalang banal na espiritu. Napansin nyo na rin yan dun sa mga previous verses, sa verses 1 to 5, at ihiwalay ko yan. Yan ang magiging hiwalay na sermon sa susunod na pangangaral natin, at magfo-focus tayo ngayon doon sa katwiran
na bigay mismo ng Diyos. Bakit natin kailangan ng katwiran sa harapan ng Diyos? Dahil hinatulan na tayo ng Diyos. That's it. We're already under the judgment of God. Nasa ilalim tayo ng hatol ng Diyos. At anong hatol ng Diyos sa atin? Makasalanan. Yan ang hatol ng Diyos. Tayo'y nagkasala. Tayo'y makasalanan. Tayo ay parurusahan. Yan ang hatol ng Diyos. Walang pwedeng humarap sa Kanya nang hindi matutupok. Walang pwedeng humarap sa Kanya na dalisay. Walang pwedeng humarap sa Kanya sa sarili nilang katwiran at sabihin, katwiran to. Matuwid ako. Puro ako. Dalisay ako. Wala. Kaya yun yung kailangan natin. Ang kailangan natin ay katwiran sa harapan ng hukom ng langit at lupa. In the holy tribunal of God, no one is clean. Kahit ang pinakailangan ng tao, hindi niya namamalayan, hindi niya naiisip, maraming pwedeng ibang isiping kailangan, pero ang pinakakailangan natin ay katwiran sa harapan ng Diyos. Kaya ipinadala ng Diyos yung bugtong niyang anak, ipinanganak bilang tao sa ilalim ng kautusan. At si Jesus ay namuhay bilang isang perpektong tao na may perpektong pagsunod. Para saan? Para sa sarili niya? Hindi. Para may maibigay siyang katwiran sa lahat ng mananalig sa Kanya. He fulfilled all righteousness. Babautismohan siya ni Juan Bautista. Sabi ni Juan Bautista, hindi, Panginoon, dapat ako yung bautismohan mo, ako yung marumi. Hindi ka marumi, Panginoon, bakit kita babautismohan? Wala kang kasalanan. Anong sabi ni Jesus? Hayaan mo na. It is for me to fulfill all righteousness. Para masunod niya yung buong kautusan. Mula pagkapanganak kay Jesus hanggang sa pagkapako niya sa krus, lahat ng kautusan sinunod niya. Perpekto, walang dungis. Kaya yung katwiran sa Bible, dinedescribe yan or ini-illustrate yan bilang damit. Bilang malinis na damit na kailangan natin sa ating either karumihan or kahubaran. Sa Genesis chapter 3, verse 21, nung nagkasala si Adan at si Eva, namulat sila, nahubad sila. At sinubukan nilang takpan yung kahihiyan nila sa pamamagitan ng paggawa ng damit, gawa yung mga dahon. Pero ang Diyos ay binigyan sila ng panibagong damit na gawa sa balat ng hayop. Ini-illustrate na kaagad nun, very early sa Bible, na mayroong kailangang mamatay para bigyan sila ng damit. May kailangang dumanak yung dugo para bigyan sila ng katwiran na hindi yung gawa-gawa nilang damit, hindi yung gawa-gawa nilang katwiran, yung papalag sa harapan ng Diyos. Hindi, kailangan nila ay merong mamatay. Pakinggan nyo, Isaiah 61 verse 10. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall exult in my God. For He has clothed me with a garment of salvation. He has covered me with a robe of righteousness. Maging sa Book of Isaiah, ang katwiran ay ini-illustrate bilang isang damit. Zechariah 3:3-4. Now Joshua was standing before the angel, clothed with filthy garments. Etong isang pari na si Joshua ay merong damit na napakarumi sa harapan ng anghel. And the angel said to those who were standing before him, remove the filthy garments from him. And to him he said, behold, I have taken your iniquity from you, and I will clothe you with pure vestments. Pareho.
Sa harapan ng kabanalan ng Diyos, marumi yung damit natin. At ang Diyos ang nangangailangang umalis nun, mag-alis nun, at siya'y magpapalit ng puro na damit. Lahat tayo, sa sarili nating mga kakayanan, sa sarili nating mga pagpupursige, sa sarili nating mga tingin nating katwiran, lahat ng yun ay maruruming damit. Lahat ng yun ay maggawa-gawa na mga damit. At kailangan natin yung Diyos na siya mismo ay magbigay sa atin ng puro at dalisay na kasuotan na karapat-dapat sa harapan ng presensya niya. At ano yun? Katwiran ni Kristo. Katwiran ng Panginoong Hesukristo. Kaya't ang hamon sa atin dito, ituring mo yung tunay na pagpapala sa buhay ay yung katwiran ng Diyos. Understand that the real blessing in life is to be righteous with God. Maraming tinuturing yung mga tao, mga Pilipino, mga nagsasabing Kristiyano, nasa Romano-Katolikong bansa tayo. Pero ang pag-iisip, pag pinag-uusapan yung pagpapala, malusog ako, pagpapala yun. May pera ako, pagpapala yun. Mayroon akong trabaho, pagpapala yun. Mga pagpapala ba yan? Yes. Pero yan ba yung pagpapalang tinatawag dito sa teksto natin? Hindi. Nung sinabi ba ni Pablo na yung pagpapala kay Abraham, yun ba'y yaman, yun ba'y kalusugan, yun ba'y trabaho? Hindi. Yung pagpapalang tinatawag sa talata ay walang iba kundi katwiran sa harapan ng Diyos. Our status in Christ. Kaya itong mga taga-Galatia, nalinlang sila eh. Akala nila, dahil hindi sila biological Jews, dahil hindi sila kabilang sa Old Covenant, hindi sila blessed. Sino yung blessed? Yung mga totoong Hudyo. Sino yung blessed? Yung mga nagpatuli. Sila yung pinagpala. Kaya kailangan namin gawin yun para ituring kaming pinagpala. Anong sinasabi ni Pablo sa kanila? Hindi totoo yan. Kung meron na kayong katwiran kay Hesukristo, pinagpala na kayo. Hindi kayo lesser. Hindi kayo at a disadvantage. Kung sila ay na kay Kristo na, meron silang katwiran, sila yung tunay na pinagpala, tapos yun yung iniiwan nila. Umaalis sila dun. Sinasabi, hindi, kailangan ko more. Kailangan kong higit kaysa sa katwiran na to. Kailangan meron pa akong gawin na iba. Kailangan meron pa akong makamtan na iba. Proverbs 11 verse 4. Riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death. Lahat ng pagpapala na tinuturing ng mga tao ngayon na pagpapala, anong pakinabang niyan sa araw ng paghuhukom? Anong pakinabang niyan sa harapan ng araw ng paghuhukom? Proverbs 11 verse 4. Pero sinabi, ang katwiran ang sasagip sa atin mula sa puot ng Diyos. At katwiran yun ni Jesus. Hindi natin katwiran. Kaya mananampalataya, itrato mo yung sarili mo bilang tunay na pinagpala. Sa isang mundo na tinuturing ang kung ano-ano bilang mga pagpapala na hindi naman pakinabang sa araw ng paghuhukom. Kung ikaw ay isang mananampalataya, meron ka ng katwiran ni Hesukristo, huwag mong sabihin na mas pinagpala yung hindi Kristiyano sa'yo. Huwag mong sabihin. Dahil lahat ng tinuturing nilang pagpapala ay matutunaw sa hukuman ng Panginoon. Doon makikita sino yung totoong pinagpala. At ang kailangan at ang tunay na pagpapala yung katwiran ni Hesukristo. At ito rin yung dahilan natin kung bakit gusto nating maging evangelistic. Bakit? Kasi gusto rin natin yung iba na magkaroon ng katwiran ni Kristo.
Yan mismo yung sinabi kinote ni Apostle Paul, kinote niya yung Genesis, in you, in Abraham, all the nations of the earth will be blessed. Yung mismo yung dahilan ng Diyos. Ang gusto niya, lahat ng mga bansa, lahat ng mga pamilya ay maabot nitong ebanghelyo, magkaroon ng katwiran kay Jesucristo. Yan yung dahilan natin. Kaya kung meron kang mga kapamilya, mga kaibigan, at tinuturing sila ng marami bilang pinagpala, pero ikaw, alam mo, pinagpala sila ng magandang relasyon sa pamilya, pinagpala sila ng maraming kayamanan, pinagpala sila ng napakagandang kalusugan, pinagpala sila ng mga pansamantala, pero ikaw, Kristiyano, alam mo na yung kailangan nila ay katwiran ni Jesus. Higit sa lahat ng iyon, alam mo na kawawa sila pagdating sa araw ng paghukom. Kaya gusto mo silang abutin. Kaya tayo tinatawagan ng Diyos that for them, in Abraham, in Christ, by faith alone, that they will have this righteousness. Kasi napakarami ang naghahanap ng mga mabababang pagpapala. Pero hindi nila hinahanap yung katwiran ng Diyos. Hindi nila hinahanap, hindi nila tinuturing na katwiran, na pagpapala yung katwiran sa harapan ng Diyos. Dito pa lang sa Antipolo, I checked the population, 800,000. Halos 1 milyon na. Sa Pilipinas, 114 million. Sa buong mundo, 8 billion na yung mga tao. Ilan sa kanila yung may katwiran na ni Jesus? Ilan sa kanila yung pinakapangarap sa buhay, magkaroon ng yaman, magkaroon ng kalusugan, magkaroon ng relasyon, pero ilan sa kanila ang naghahanap ng katwiran? You see, that's not what you want for them. You are a Christian. You want something better for them. You want the best for them. That is the righteousness of the Lord Jesus Christ. At ikaw, kung hindi ka pa mananampalataya sa araw na to, makukonsidera mo ba yung sarili mo na pinagpala kung wala kang katwiran sa harapan ng Diyos? Maituturing mo ba yung sarili mo, pinagpala ako? Bakit? Bakit mo nasabi? Dahil ang tunay na pinagpala dito sa talata natin ay sila na mayroong katwiran na tinatanggap sa pananampalataya lamang. Kaya tumingin ka kay Jesucristo, nasa Kanya yung pagpapala at yung pagpapalang yon na hindi bigyan ka ng pera, hindi ka bigyan ng malusog na katawan, hindi yung bigyan ka ng magandang trabaho, kundi bigyan ka ng katwiran. Tumingin ka sa Kanya para sa kaligtasan, para sa katwiran sa harapan ng Diyos. Look to the Lord Jesus and be saved. Pangalawa, tinignan natin una yung pangkalahatang pagpapala kay Abraham. Pangalawa, meron ding pangkalahatang sumpa sa ilalim ng kautusan. Dahil makukuha lang natin yung katwiran sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus, paano naman yung pagsunod natin sa kautusan? Yun yung very question na sinasagot ni Paul. Anong sense nung pagsunod natin sa kautusan? Ayan ang sinagot ni Paul sa verse 10 hanggang verse 14. Pero ito lang ang main point ni Apostle Paul. Walang kaligtasan sa pag-asa sa pagsunod sa kautusan. Verse 10 to 14, yun yung main point niya. Hindi ka maliligtas, hindi ka magkakaroon ng katwiran dahil lang sumunod ka sa kautusan. Argument number 1 ni Paul, verse 10. Dahil sila na hindi nakasunod ng perpekto ay isinumpa. Under sila ng sumpa ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay perfect obedience. Hindi partial. Ang katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos ay perfection. Dalawa lang, 100 o 0. Sa Diyos, walang 75, walang 80. Sa harapan ng Diyos, 100 o 0 lang. That's it. Siya'y banal, siya'y patas. Dalawa lang, lumabag ka o sumunod ka. Do this and live.
Don't do this and die. Yan yung patakaran ng Diyos. Sa harapan ng batas ng Diyos, dalawa lang. Verse 10. Kaya lahat ng mga hindi nakasunod ng perpekto ay sa ilalim ng sumpa. Ang argument number 2 ni Apostle Paul, sila na mga matuwid sa harapan ng Diyos ay namumuhay sa pananampalataya. It's still by faith. Kaya dito nating makikita na yung hinihingi na lubos at ganap na pagsunod. Dahil yun yung hinihingi ng Diyos, lahat tayo ay natagpo ang bigo at nasa ilalim ng kondemnasyon ng kautusan. Perfect obedience, perfect obedience, lahat tayo failures. Lahat tayo hindi nakasunod sa harapan ng Diyos. Therefore, lahat tayo ay cursed. Because God demands perfect obedience. All of us are found to be failures, cursed by the law of God. Pero ito yung tinuturo ng mga Judaizers. Sinasabi nila, sumunod ka lang, magiging okay ka. Sabi ni Pablo, hindi. Sabi ni Pablo, kahit anong pagsunod mo, hindi ka magiging okay. Kahit gaano ka magpakahirap, hindi ka magiging okay. Bakit? Hindi mo kasi mapeperpekto yung batas. Dinenay niya yan using the scripture. Pakinggan niyo ibang mga talata. James chapter 2 verse 10. For whoever keeps the whole law but fails in one has become guilty of it all. Masunod mo lahat ng kautusan, pumalya ka, isa lang, guilty ka na sa lahat. James chapter 2 verse 10. Romans 6:23. For the wages of sin is death. Magkasala ka lang, kabayaran na nun ay kasalanan. Ezekiel 18 verse 4. The soul who sins, it shall die. Walang nakasunod. Lahat ay nasa ilalim ng sumpa. Pero ano ba yung sumpa? Kasi very, very familiar tayo sa salitang blessing. Alam na alam natin anong ibig sabihin ng pinagpala. Pero anong ibig sabihin ng Bible kapag sinabi yung salitang sumpa? Ang ibig sabihin ng sumpa ay mapailalim sa kanyang hatol at kondemnasyon. Ang ibig sabihin ng sumpa ay ihiwalay sa presensya ng Diyos magpakailanman. To be cut off from God. Ang ibig sabihin ng sumpa ay magkaroon ng kahihiyan sa harapan ng Diyos. To be covered with shame. Ang ibig sabihin ng sumpa ay itapon sa walang hanggang kadiliman at sa apoy. Yan ang sumpa ng Biblia. That is what it means to be cursed. Kaya si R.C. Sproul, nireverse niya yung benediction. Gusto niyong makita kung anong itsura ng sumpa? Ito yung sumpa. I-reverse nyo yung benediction. Numbers 6 verse 24 to 26. Naalala nyo yung benediction ng Book of Numbers, di ba? The Lord bless you and keep you, make His face to shine upon you and give you peace. Yan ang benediction. Pero ang kabaliktaran nun ay sumpa. Sabi ni Sproul, this is what a curse looks like. May the Lord curse you and abandon you. May the Lord keep you in darkness and give you only judgment without grace. May the Lord turn His back upon you and remove His peace from you forever. Yan ang sumpa. Sumpahin ka ng Diyos at talikuran ka niya. Nawa ang Diyos ay tapon ka sa kadiliman at bigyan ka lang ng hatol ng walang biyaya. Sana ay talikuran ka ng Diyos at alisin niya ang kapayapaan sa iyo magpakailanman. That is curse. At kanino pupunta yung sumpa na yon? Sa lahat ng hindi nakasunod sa kautusan. At yun yung tanong sa atin, sino ba sa atin yung nakasunod sa kautusan ng perpekto? Sino yung nakasamba sa Diyos ng walang palya? Sino sa atin ang nakasunod sa Sabbath ng perpekto? Sino sa atin ang pinarangalan yung magulang natin ng walang
mintis? Sino sa atin ang nagmahal sa Diyos ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa? Sino sa atin ang perpektong naging bukas palad at mapagbigay? Sino sa atin ang may perpektong pag-aasawa? Sino sa atin ang merong perpektong disposisyon sa harapan ng Biblia at sa harapan ng pananalangin? Sino? At ang naghihintay sa lahat ng hindi nakaperpekto ay ang sumpa ng Diyos. Yan yung sinasabi ni Pablo sa kanila. Sinasabi ni Pablo sa kanila, ito yung pag-asa nyo, dito kayo umaasa, ito yung kahantungan nyo, mga taga-Galasya. Yun yung sinasabi ni Pablo sa kanila. Yung inaasahan nyo ay kumunoy. Merong isang lumang paniniwala dun sa mga kumunoy na pag mas lalo kang nagpupumiglas, lalo kang lulubog. Mas lalo mong sinusubukang makalabas, mas lalo kang lulubog. At yung lumang paniniwala dun sa mga kumunoy ay kailangan mo ng magliligtas sa'yo mula sa labas. Hindi mo kakayanin ang sarili mo. Kahit anong piglas mo at mas matindi yung pagpupumiglas mo, mas mabilis yung paglubog mo. Anong kailangan mo? Merong isang nasa labas na sasagip sa'yo. Merong isang nasa labas na hindi nakalubog doon. Lahat tayo ay nakalubog doon. Kailangan natin ng isa na hindi nakalubog doon. Na siyang sasagip sa atin. At dito pinasok ni Apostol Pablo si Jesucristo, yung sumalo ng sumpa natin. Alalahanin mo, lahat ng sumpang binanggit natin kanina, lahat yun ay pinasan ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Siya yung sumunod ng perpekto. Siya yung may perpektong pagsunod sa 10 utos. Siya lang ang nag-iisa. Wala nang iba. Kahit yung perpektong tao na si Adan, pumalya. Kahit lahat ng mga bayani ng pananampalataya, pumalya. Banggitin mo, Abraham, palya. David, palya. Solomon, palya. Propeta, palya. Juan Bautista, palya. Banggitin mo ang lahat ng mga propeta at apostol. At sasabihin nila sa iyo, kasama kami sa kumunoy. Kailangan natin ng isang nasa labas na magliligtas sa atin at walang iba kung hindi si Jesucristo. It was none other but the Lord Jesus Christ. Si Jesucristo lang ang nag-iisang walang kasalanan. Naalala nyo si Jesus? Sabi niya doon sa nangalun niyang babae, kung sino ang walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato. Naalala niyo yung kwento sa Book of John. Pero very interestingly, ang nangyari sa Panginoong Jesucristo, kung sino yung walang kasalanan, siya ang binato. Siyang walang kasalanan. Siya yung tumanggap ng parusa. Siya yung binigyan ng sumpa. Para saan? Para hindi na natin tanggapin yung sumpa mismo ng Diyos. Siya yung umako ng kasalanan na dapat tayo yung tatanggap. Siya yung napunta sa impyerno doon sa krus ng Kalbaryo na dapat tayo yung sasalo. This is the Lord Jesus Christ. He is the curse bearer. Siya ang sumalo ng sumpa. Kaya Kristiyano, anong pangsagot mo sa kasalanan mo? What is your answer to your guilt? Ang sagot natin dapat sa kasalanan natin ay hindi ang imperpekto nating pagsunod. Ang pansagot natin dapat sa kasalanan natin ay ang sakripisyo ni Jesus. That is the only Christian answer to our guilt. The Lord Jesus Christ. Pagharap mo sa Diyos at sasabihin ng Diyos, pananagutin kita sa kasalanan mo, anong ihaharap mo sa Diyos?
Huwag mo sabihin, Lord, Lord, have I not prophesied in your name? Lord, Lord, have I not done this in your name? Lord, Lord, huwag mong yan ang sabihin mo. Huwag. Ang sabihin mo, si Jesus. Siya yung katwiran ko. Siya lang yung pag-asa ko. Siya lang yung sumalo ng kasalanan ko. Yan ang ipangsagot mo sa kasalanan mo. Huwag ang sarili mo. Siya ang ipansagot mo. Wala nang iba. Kasi napakaraming ginagamit natin para i-appease yung ating guilt. Iba-iba yung ginagawa natin bilang pansagot sa kasalanan natin. Yung iba, religious legalism. Yun na yung mga ginagawa nilang basically, ito yung ginagawa ng mga Jews, mga Judaizers. Sinasabi nila, may ginawa naman ako, nag-church naman ako, nag-undergo ako ng lahat ng right, sagot ko to sa kasalanan ko. Yung iba naman, pinaparusahan yung sarili. Dahil makasalanan ako, kailangan maghirap ako, kailangan magdusa ako, kailangan mahirapan ako para mabayaran ko yung sala ko. Ganon nila sinasagot yung kasalanan nila. Yung iba naman, by comparison, para ma-appease yung kanilang guilt, sinasabi nila, hindi naman ako kasing sama ng iba. Hindi ako kasing sama ng iba. Therefore, ina-appease nila yung sarili nilang mga guilt. Yung iba naman, by distraction, and by numbing their conscience. Alam nilang makasalanan sila, kaya dinidistract nila yung sarili nila. Ang ginagawa nila, puro leisure, puro games, puro kung ano-anong mga libangan. Para saan? Para hindi nila maalala yung kanilang kasalanan. Ninanumb nila yung kanilang isipan at sarili. Yung iba naman ay sinisisi ang iba. Nagkasala ako dahil sa kanila. Yung iba naman ay tinatabunan ng mabubuting gawa nila, yung kanilang mga kasalanan. Hindi, kaya ko yan. Mas marami naman akong nagawang mabuti kaysa sa masama. Yung iba naman, totally dinedeny yung kanilang guilt. Sinasabi nila, wala akong kasalanan. Lahat ng yan ay maling pagtugon sa kasalanan. Lahat ng yan is wrong ways to appease our guilt. Iisa lang ang paraan, Kristiyano. Iisa lang yung paraan ng Biblia, si Jesucristo. Na namatay na siya. Kinuha niya na yung kasalanan na pinagbayaran para sa atin. Let the sacrifice of the Lord Jesus be your answer. Huwag mo kunin yung ibang mga sagot. Huwag yun ang gawin mong dahilan sa harapan ng Diyos. Ang ipansagot mo sa Diyos ay walang iba kundi yung bugtong niyang anak na mismong siya yung nagpadala. Sinabi niya, ito yung sagot. At sabihin mo, umagri ka sa Diyos, siya yung sagot. Huwag mong sabihin may ibang sagot kung yun na yung sagot na binigay ng Diyos. Kaya bilang pagtatapos, napakaganda ng Ebanghelyo dahil ng Panginoong Jesucristo, dahil dito pinakita sa atin na namuhay siya ng perpekto para bigyan tayo ng katwiran at namatay siya sa Kalbaryo para alisin yung sumpa na meron tayo. Si Jesus ay kumpletong tagapagligtas. Halina kay Jesucristo. Come and welcome to the Lord Jesus Christ. Ama namin, maraming salamat po dahil meron kaming kumpletong tagapagligtas. Hindi niya lang inalis yung sala namin, binigyan niya pa kami ng katwiran. Salamat sa aklat ng Galatia. Dito namin nakita, O Diyos, ang sagot sa aming kasalanan. Walang ibang sagot kung hindi siya. Walang ibang tamang sagot kung hindi ang Panginoong Jesus. Tulungan niyo kami, Panginoon, na siya maging pangunahin at nag-iisa na aming tignan para sa aming kaligtasan. Sa pangalan ng matuwid at nagsakripisyong Jesus. Amen.